Isang mabigat na update kay dating Pangulong Duterte na talaga namang magbibigay ng bigat sa dibdib ng mga nagmamahal sa kanya. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Okay, sige, tanong na lang po natin na ito po bang pag-leave ni Karim Khan dito sa being a prosecutor sa ICC, do we see a delay or kumbaga parang pagbabago, maapektuhan po ba yung ating sa pagdinig po ng kaso kay Pangulong Rodrigo Duterte? Substantially, wala kaming nakikitang delay na lalabas dito sa administrative leave niya. Kasi in the first place, nung inisyo nga yung warrant of arrest, in-announce naman niya at sinabi niya nang in charge na sa Philippines Unified Team IC Manjiaye Niang na talaga ang in charge noon pa man dito sa pagpapahuli kay Duterte and eventual pagbukas ng confirmation of charges hearing. Sa trial, kung aabutin ang leave ni Khan hanggang September 23, ang tatayo para sa pilit sa prosecution ay si Niang. Isang babala, hindi mo ito gustong marinig. Mabigat na update kay Duterte na pumiga ng dibdib ng mga taga-suporta. Akala natin tapos na ang lahat, pero hindi pala. May bagong pihit ang kwento. Isa itong balitang hindi mo gustong marinig. Isang mabigat na update, lalo na kung ikaw ay taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bakit tila mas mabigat ito kaysa sa mga naunang balita? Noong Marso 11, isang araw na tila ordinaryo sa marami, tuluyan nang inaresto si Duterte sa mismong Pilipinas para sa kasong crimes against humanity. Pero teka, doon lang ba matatapos ang sakit? Hindi, dahil sa mga sumunod na linggo, mas mabigat pa ang inilapag ng International Criminal Court. Karim Khan, ang orihinal na ICC prosecutor sa kaso ni Duterte, ay pansamantalang umatras, pero hindi ito pag-atras ng kaso, bagkus ito ang pagbukas ng pinto sa isang mas mapanganib na yugto ng laban. Dahil may bagong pangalan, isang pangalan na hindi sumisigaw pero kinikilabutan ang marami. Mame Manjiaye Niang. Siya ang bagong humawak ng kaso laban kay Duterte. At kung iniisip mong isa lang siyang kapalit, mag-ingat ka. Bakit kinatatakutan si Niang? Una sa lahat, si Niang ay hindi lang basta prosecutor, siya ay deputy prosecutor ng ICC mula pa noong 2021 at opisyal na nanumpa noong Marso 2022. Pero mas matindi dito ang kanyang karanasan. Bago pa man humawak ng mga kasong internasyonal, si Niang ay haligi ng katarungan sa Senegal, Prosecutor General ng Court of Appeals ng St. Louis, Director of Criminal Affairs and Pardons sa Ministry of Justice, Auditor sa Korte Suprema ng Senegal, Trial Attorney at Maestrado sa mga Regional Tribunal. Therefore, hindi siya nangangapa. Sanay siya sa masalimuot na kaso mula lokal hanggang pandaigdig. Kung iniisip mong doon lang siya malakas, hintay mong marinig ito. Chief of Staff sa International Criminal Tribunal for Rwanda, Judge sa Appeals Chamber ng ICTR at ICTY, mga korte na humatol sa mga war criminals, Regional Representative ng United Nations Office on Drugs and Crime para sa buong Southern Africa. Siya rin ay eksperto sa international humanitarian law. Ilang beses na siyang naglathala sa mga legal journals at nagturo sa mga universidad sa Rwanda, Uganda at Senegal. Hindi lang siya hukom, isa siyang thinker, writer at tagapagturo. Hindi siya magpapataig sa teknikalidad. Alam niya ang laro at alam niya kung paano tapusin ito. Sa kanyang kamay ngayon nakasalalay ang hinaharap ng kaso ni Duterte. At kung basehan natin ang kanyang mga dating hawak na kaso, hindi siya basta nagbibitiw kung walang hustisyang may hatid. Therefore, habang papalapit ang Setyembre 23, 2025, ang araw ng kumpirmasyon ng mga paratang, ang tanong ay hindi na lang kung may pag-asa si Duterte. Ang tanong ngayon, kakayanin ba ng dibdib ng kanyang mga taga-suporta ang mga susunod na mangyayari? Tahimik si Niang, hindi siya tulad ng ibang prosecutor na pa-showbiz, pero sa likod ng katahimikan niya,
may dala siyang bigat, hindi lang ng batas kundi ng pandaigdigang pananagutan. At para sa mga Pilipinong umaasa na sana ay wala ng gulo, ito ay muling paggising na minsan ang pananagutan ay hindi kayang takbuhan at ang kwento ay hindi patapos. Kung gusto mong malaman ang susunod na galaw ng ICC at ang posibleng epekto nito sa bansa, mag-subscribe ka kaibigan kung hindi ka pa nakaka-subscribe, dahil minsan ang may tunay na lindol, tahimik ang simula, pero pagdating ng epicenter, wala nang makakatakas. Have mercy, O God. Lucas 12 verses 2-3. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Kaya't ang anumang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa silid ay pagsisigawan sa mga bubungan. Sa gitna namang usapin ng hustisya, kasalanan at pananagutan, lalo na sa mga matataas na pinuno, madalas nating itanong, may hustisya pa ba? Sa mga mata ng tao, parang nadadaig ng kapangyarihan ng kayamanan ang katotohanan. Ngunit sa harap ng ating Panginoon, walang natatago. Ang kanyang liwanag ay sumisinag sa pinakamadilim na sulok ng ating mga puso at lipunan. Ang mga lihim ay hindi man nahayag sa korte ng tao ay tiyak na harap sa trono ng langit. Ang pagkilos ng International Criminal Court ay maaaring mabigat at mahirap tanggapin para sa ilan, pero ito rin ay paalala na may Diyos na nakatingin. May Panginoong Hesus na hindi lang takapagligtas kundi hukom na makatarungan. Kaya kaibigan, hindi niya ikinukubli ang kasalanan, ngunit sa kanyang walang hanggang awa, iniaalok niya ang kapatawaran sa bawat pusong handang magsisi. Kaya sa gitna ng kaguluhan, ang ating Panginoong Hesus ang ating sandigan. Hindi tayo tinuturuan ni Kristo na magtago ng katotohanan, kundi harapin ito, manalangin, magpakumbaba at magtiwala na sa Kanya. Walang masyadong makapangyarihan para hindi tumanggap ng hustisya at walang masyadong makasalanan para hindi pwedeng maligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang liwanag sa gitna ng dilim. Turuan niyo po kaming huwag matakot sa katotohanan at bigyan niyo po kami ng tapang na magtiwala sa iyong hustisya. Ipinagdarasal po namin ang aming mga lider, ang mga biktima at ang bawat pusong nasasaktan, naway lahat ay mapapalapit sa iyo. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo pong gabayaan ang dating Pangulong Duterte at maging ang kanyang mga taga-suporta at lahat ng mga mamayang Pilipino. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.